It was really such a hair-raising thing when we first, siyempre inabangan ho namin yung press con sa opisina ko. Nung lumabas ho si Las Cañas, ay talaga namang nagulat kami. It's such a hair-raising thing. Hindi ko po inaasahan na lumantad na rin si Las Cañas. This is definitely very explosive. Talaga hong dapat magkaroon ho talaga, mag-resume ng investigasyon dito. Kung ano man committee ang pwede, basta dapat totohanan po ang maging investigasyon dito. Hindi po ito kailangan ipagbaliwala na naman dahil nga po on its face, corroborative yung mga sinabi ni Las Cañas. At ang alam ko ay mukhang sample lang yun ng mga sinight niya ng mga incidents. Kasi marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato. Totoo ang mga sinabi ni Mr. Matobato. Linait-lait nila si Mr. Matobato, question nila yung credibility. Ako rin, linait-lait din nila ako for producing Mr. Matobato. And here comes this very explosive development from Mr. Las Cañas. If I remember Mr. Edgar Matobato, ang sabi niya karamihan nung mga pinapagawa sa kanila ng mga killing assignments, karamihan dumadaan either or both kay Las Cañas o kay Benaventura. Nababanggit din kanina si Benaventura kasi yan daw yung mga close kay dating Mayor Rodrigo Duterte. Sila ang mas maraming alam tungkol sa Davao Death Squad.